Day off, guys. So, ang gagawin namin ngayon, magpatulong ako sa kanya na opo. Ayun, ganon. Hindi naman eh. Tignan nyo, ma-idea talaga. Napanood niya siguro. Papasok daw dito, tapos hihilain niya ganon para matanggal. Try natin kung okay ba yung idea. Sige. Ito yung mga pinamili ko kahapon. Ayaw naman. Ma-idea kaso hindi umubra. Oh, nasira na yung ano. Sira na yung talbos niya. Ito yung mga pinamili ko kahapon na ano, ay nakasama ko yung aking dalaga. Sabi ko, wag na siyang tumuloy kasi napakarutuba kahapon. Grabe. Mababasa ka at maliligo ka talaga sa pawis. Sobrang ano, rutuba niya. Wala na raw siyang ang ingay na kanyang, ang ibon ng kanyang mga, ang ingay na kanyang mga ibon. Wala na siyang gamit daw na wala na siyang pagkain. So sabi ko, sige, pumunta ka. Nagkita kami dun sa souk. Hello? Huwag po kayo maingay. Buti naman, pumunta ako. Binigyan din ako ng pamalengke. So, pinagbibili ko ng mga gulay. Bumili ako ng, ito nga, saluyot. Tapos meron akong kangkong. Then meron akong mustasa. Hindi ko alam bakit nilabas ko yung mustasa. Akala ko hihimayin ko pa. Nagkamali pala ako. So, ito lang saluyot at kangkong yung hihimayin namin. Sabi ko, tulungan niya ako. Tingnan niyo naman ang ginagawa. Nasira na yung talbos, anak. Ganito na lang Ganito gawin mo, mama, ganon. Ganon, ganito, Wala, ang maipilit. Huwag na natin kontrahin, pagbigyan na lang natin. Pangit eh. Ganito ang gawin mo, Yan. Wag na yan. Dito na lang, Enough na yan, kasi madudulas yung kamay mo. Iwan saya nila kahapong magkapatid. Minsan lang sila magkita, hindi naman madalas. Ay, inulit na naman. Mama, wag ng ganyan. Hindi naman yan kaparehas yung napapanood mo Nakakatuwa lang silang panoorin kahapon sa kulitan nilang dalawa, diba? Kaya lang hindi talaga sila pwede magkita ng madalas dahil may trabaho ang ate. Once a week lang, kaya lang hindi rin nakakapunta every week dahil hindi kasi kami pareho ng day off. Sila Sunday, ako Monday. Hindi talaga magkikita. Yun lang, nagkita dahil kahapon, dahil morning duty ako.
nakakamiss ang Pinas. Sabi nga, nasa Pinas ang saya, kapiling ang pamilya, pero nandito ang pera, diba? Pera pero walang pera yung nagsasalita. Nako. Ganun talaga ang buhay. Kung hindi tayo kikilos, di tayo mabubuhay. Diyan mo na nang ilagay na ko. Diyan. Diyan. Puro gulay lang ang binibili ko kasi yan ang usually niluluto ko talaga sa kanya. Gulay, more on gulay kami. Isda, yun. Ilang mga isda lang naman ang aming madalas na nakakain dahil yung iba, baga hindi naman nakalakihan kainin. Ito naman puro sinabaw sa puro sabaw lang naman, sinigang ganyan sa pagdating sa isda. Sa gulay, marami kang magagawang luto. Bili sana ako ng talbos ng kamote. Diyos mio, di garapon. Wala namang talbos, dahon. Dahon lang ang makukuha mo. Hindi mo makita ang talbos, as in dahon talaga. Hindi na lang ako bumili. Kasi sa dami na nitong mga pinamili ko na to, na mga dahon-dahon, baka masira lang. Naalis na namin sa tangkay para hindi takaw space sa ref. Mama, linisin mo mamaya yung mo, kaya mo? Linisin mo mamaya yun, pusin mo yun, yung kulungan ng ibon mo, linisin mo mamaya. Kaya mo lumiiog. Sige. Hindi naman yan kakain. Hindi yan kakain. Linisin mo kasi marumi, Marumi siya. Tapos sapinan mo ng dun sa baba. Kaya mo, Try mo kung kain. Hindi yan kakain ng ganyan. Okay. Hindi naman yan kakain. Okay. Kumain ka na. Kaya mo na sila. Mamaya mo na anuhin pag natapos tayo. Tatlo yan dati, namatay na yung isa.
kasi inaaway nila. Medyo pangit na yung talbos ng saluyot ngayon. Palipas na ang season. Kaya medyo parang yun, parang na siya, yung mga dahon niya hindi na katulad nun, nakita mo talaga ang lalaki. Ngayon parang na siya, maliliit na ang niya, dahon. Ang sarap gawing soup nito. Lagyan mo ng chicken. Meron akong dala galing Pilipinas na labong. Tapos meron akong sitaw. So yun ang iluluto ko next day, other day. Hindi ko alam kung yun ang iluluto ko mamaya. Naisip pa ako ng ulam namin mamaya Pag sinipag, yun ang lulutuin ko. Ang problema, tamad ako magpiprito ng isda kasi dito ang bahay kulog ng aircon. So yung pag nagluto ka ng mga pritong isda, dried fish, amoy talaga sa lahat ng sa loob ng bahay, no? Hindi siya nakakalabas, lalo ngayon mainit. So hindi mo mabuksan yung bintana para makasingaw yung amoy ng niluluto mo kasi masisira yung aircon. So yung amoy ng niluluto, lalo na kung tuyo, nagsisirculate lang dito sa loob ng bahay. Ayaw ko yung ganun pa naman na kahit sa mga kasamahan ko, ayaw ko yung magluluto sila tapos papasok ka, matatao na yung papasok ka, dala-dala mo yung yung amoy hanggang sa trabaho kasi talagang na dumidikit siya sa damit kasi nga kulog yung bahay. Natuwa ako kahapon kasi pa-check up niya sa hospital regarding dun sa mata niya. So, yun nga, okay naman na, continuous lang ang medication niya at talagang kailangan tutukan. Plus, yung iniisip ko isang nakakaano sa akin,
as yung ano, yung ID ko sa Pinas pa lang, inanuhan na ako ng ano, in-inform na nila ako na i-update yung aking ano ID. So nagsisend naman ako ng picture dito para i-update nung ni sister. Ang problema, nakailang ano ko, nakailang reject kasi hindi raw klaro or hindi makita yung maraming ano. Simula nung ako, last week namin dyan sa Pinas, nag-send na ako. Kailang try siguro ako, mga 8 times. So, reject siya. Nag-send na naman. Reject na naman siya. Kasi hindi naman bali, once a week lang sila nag-a-accept ba ng So, ang tagal. Kahapon lang din siya na-accept. So, tuwan-tuwa naman ako. Although, gastos-gastos na ako kasi nagpa-picture pa ako dun sa para mas malinaw. Yung huling nakailang try si sister na na gumawa. Siya mismo yung kumuha ng picture sa akin. Hindi talaga i-accept. So, yung isang kamsamahan namin na ang bilis niyang na-aprobahan, which is same thing lang naman ang ginawa namin na pagkuha ng picture. Sabi ko sa kanya, gawan mo nga ako, ikaw na lang gumawa. So, yun yung huling sinubmit ko. Kahapon lang lumabas yung good. Kahapon lang lumabas yung resulta, accepted na siya. Ito pa Pero hindi pa rin siya agad kasi kailangan bayaran. So binayaran ko kahapon online. Ayun. Hintay lang siguro ako ng mga ilang oras dahil on processing pa. Saka pa lang siya na-update sa mobile ID. So, thanks God. Hindi na ako nag-worry. So, by next month, ang kukuhanin ko naman is yung passport niya na nirenew namin nung kami dumating dito. Makukuha ko yun next month. Then by October, renewal na naman ang visa niya. Dami gastusin. Anyway, nakakaraos naman kahit papaano. Laban lang. Tiis lang, tiyaga. Tiis na lang muna dito. Lagay mo siya dito. Ay, dilaw eh. Good.
saluyot. Dito namin kami sa kangkong. Malayo na kasi kami sa pamilihan. Unlike doon sa dati naming bahay, bababa ka lang, tapos tawid ng kalsada. Naka ng konti, andyan na. Dito, ang layo. Mamaya doon. Na, si mama naman eh, masisira na naman yan eh. Ganda-ganda ng dahon, sinisira mo. Hindi naman makukuha ng ganyan yan. Ipilit, ipilit. Hirap kontrahin. Baka magmuriyot. Nasira na yung ganda ng talbos, anak ko. Ana. Like this, mama. Oh, like this. Oh, oh. See this one, ah. Oh. Tapos ganon. Oh. Hindi pareho ng saluyot. Ganyan, oh. 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 Diba? O siya, pasok ka na doon. Ako na lang garot. Nagmumuryot ka naman. Pasok ka na doon. Pasok ka na. Pasok. Ayaw mo na? Nanib? O. Baka tinititigan mo ko ng ganyan. Pasok ka na doon? O, pa. Tama, ang ganda-ganda ng dahon. Tapos gaganon yun, masisira lang siya. Ganyan, oh. 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 Ang lutong pa. Sariwa-sariwa. Apo. Ano? Okay. Sabi ko pumasok na, ayaw niya. So, tinuro niya yung camera. That means, gagawa siya kasi papakita niya sa inyo. Ano? Ano po? Oh, tapos na to. No, hindi na. No need na to. No need na to. Kasi ano na siya. Oh. That's good. Good. No need. Nanganid siya kasi ano siya, mustasa. Eh? Ito na, gawa ka na. Sabot ta. Aalis ka na? Wala ka. Ano po? Mamaya, tapusin ko lang ito, tapusin natin kayo magluluto ako ng merienda mo. Gagawa ako ng juice. Nagkalat siya. Gawa tayo ng ng orange juice. Instead na yung carrot juice sa isang araw na yun. Baka magsawa ka naman ng carrots. Po. Go. Ano yung gusto mo doon? Hindi ko naman alam yung gusto mo. Oh. Ano ko kung papasok ka dyan? Nakasarado yan. Ito makapasok ka dyan.
hanap mo dyan? Oh. Ano? Ba't bumalik ka? Po. Ano? Nahanap mo? Go. Ah. Wala naman laman. Sabi ko, tulungan mo ako. Oh. Maloko. Alam nyo, kahit hindi ito nakakarinig, sa totoo lang, kinakausap ko siya ng normal. Ay, para sa akin kasi, apo, malaki ito. Para sa akin kasi, hindi ko inaano yung anak ko na tinatratong may kapansanan. Hindi mo naman po pwedeng kuhanin yung box na yun kasi may laman. Kailangan maliit. So naghahanap siya ng box. Nakakita siya ng box dito malaki. Kasi mahilig siyang maggawa, very creative ba, mahilig siyang maggawa-gawa. Gugupitin niya yun. Tapos, gawa siya ng basket, ng bag, shoulder bag, ganun. Ay lang, ang mga ginagawa niya kasi, kaya nasisira agad, ang mga ginagawa niya is yung box ng tissue, tapos tinitapan niya lang. Kaya madaling masira. Ano po? Pag nakakuha tayo ng makapal-kapal, iuwi ko ha, kasi malaki yung box doon sa shop na. Love you. I love you. Pasok ka na sa loob. Nood ka na lang ng TV. Ha? Ano ka doon? Ha? Pasok ka na? Doon? Go inside? Ha? Takot. Eh, marami akong trabaho ko. Pag natapos ko to, gagawa ako ng merienda mo. Ha? Pasok ka? O, ano gagawin mo rito? Sabi ko, ako'y tulungan mo para ako'y madaling matapos. Po! Pulutin mo. Para ako'y makadaling matapos at marami pang magawa. Iisip pa ng ulamin mamaya kung anong ulamin. Papaulam ko sa iyo. Ano po? Ano po? Ay, love silang dalawa. Hala, love bird sila eh, di ba? No, tahimik ko. Lovebirds daw kayong dalawa. Ano? Lovebirds. Mabuti hindi sila namatay kasi nung nagbakasyon kami ng Pilipinas, no? Naubos yung
Naubos yung iniwan kong pagkain nila. Hindi sila makabili. Siguro tinatamad o hindi alam kung saan, hindi raw alam kung saan ang bilihan. Alam, pinakain sa kanila, bigas. Nagtiis, ewan ko ilang araw sila nagtiis ng bigas. Kung weeks or days lang. Ewan ng Diyos, nakaraos sila. Inabutan pa namin. Pag nakaluwag-luwag, gusto kong bilhin sa kanya yung yung turtle na hindi yung sa tubig. Tapos ang pagkain niya is lettuce lang daw yun. Kaso doon sa pinagbilhan ko ng dito sa dalawa na to, parang last time na bumili ako doon, bumisita ako, bumili ako ng pagkain nila, parang wala na masyadong laman, unlike before na ang dami. Meron siyang turtle na sa tubig at saka meron siya yung ganito lang. Ewan ko, pagka siguro meron naman na yun, pagka bibilang ko siya noon. Gusto rin niya ng pusa. Ang problema, nag-aalala ako kasi baka pumasok sa katawan niya yung mga, di ba, mga balahibo, pumasok sa katawan niya, so magbara sa baga. Kaya hindi ko siya mabigyan ng pusa. Gusto niya yun kahit aso. Baka magkaroon siya pa ng mas malaking problema pagka yun ang inano ko, kaya hindi ko binibigyan, pero mahilig siya sa hayop. Na doon. Ha?
Mamaya, wawalisin ko to. Mm. May patapik-tapik ka pa eh. Balik ka natin doon. Tapo ko na ito sa ano. Opo, wawalisin ko. Wawalisin ko ganun. Okay?